Samantala, eto, lalo pang nadiin si SPO3 Ricky Santa Isabel sa kasong pagpatay umano sa Koreanong negosyante na si Ji Ik-ju. Kung paano ni Santa Isabel sinagot ang mga paratang sa kanya, alamin natin sa report ni RH48 Sheila Inubas. Nalantad sa pagdinig ng Senado ang mga ebidensya at testigong nagdidiin kay SPO3 Ricky Santa Isabel sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong si Ji Ik-ju. Sa hearing ng komite ni Senator Pamphilo Lacson, itinuro ng maid ni Ji na si Marisa Morquicho na maraming beses niyang nakita si Santa Isabel sa panahon ng kidnapping at nakilala niya ito nang makakita ng letrato ng pulis sa TV News Report. Nagpalabas din ang PNP Anti-Kidnapping Group ng kopya ng mga CCTV footage ng sasakyan ni Santa Isabel sa area ng Angeles City at sa mismong subdivision ng Koreano. Kahit ang team leader ni Santa Isabel na si Superintendent Rafael Dumlao ay literal na nilaglag ang SPO3 sa pagdidiin na walang permiso o order ang operasyon nito laban sa Koreano. Pero iginiit ni SPO3 Ricky Santa Isabel sa pagdinig ng Senado na fall guy lang siya at pinilit niyang kumbinsihin ng Senado na maglalabas siya ng mga ebidensya. Pero tinanggihan ito ni Lacson dahil labag sa batas ang gusto ng pulis. Ganito lang ang senaryo. Talagang sarswela lang lahat yan. Pinasama ka lang ni Chief PNP sa TV, saka ni Director Glenn Dumlao para lumabas na ikaw na yung pinakademonyong tao sa PNP. Ang kailangan lang namin, Ricky, mayroong magte-testify na pag nagpa-press release na si Chief PNP, patay naman na lahat yung mga pulis na yan, hindi na magsasalita ng against sa'yo yan, ituturo mo lang na sila yung mga kasama ko na allegedly na nangidnap. Para sa MBC Network News, RH48 Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. I-like po ang page ng DZRH News Television para updated at i-share ang trending news na balitang ito para mas marami ang makabalita. At mag-comment para alam namin ang opinion mo.